우리는 어제 blank. We made up yesterday. A. 하해했어요. 안녕하세요 mga 친구. Welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Atin muna pong sagutan itong Lesson 84. So, question number 1. Umalis siya ng walang dahilan. He left without reason. Alin ang tamang Korean sentence? Ang tamang sagot po ay B. 그는 이유 없이 떠났어요. Question number 2. Kumain siya ng hindi nag-iisip. He ate without thinking. Alin ang tamang Korean sentence? Ang tamang sagot po ay B. 그는 생각 없이 먹었어요. Question number 3. Umiyak ang bata ng walang dahilan. The child cried without reason. Alin ang tamang Korean sentence? Ang tamang sagot po ay A. 아이가 이유 없이 울었어요. Question number 4. Sumagot siya ng pabigla-bigla. He answered without thinking. Alin ang tamang Korean sentence? Ang tamang sagot po ay A. 그는 생각 없이 대답했어요. Question number 5. Nagalit siya ng walang dahilan. He got angry without reason. Alin ang tamang Korean sentence? Ang tamang sagot po ay B. 그는 이유 없이 화를 냈어요. Lesson 85. Basic Korean verbs: fight, apologize, and make up. So, makipag-away, humingi ng tawad, at makipagbati. So, sa lesson na ito, pag-aral natin ang tatlong basic Korean verbs na madalas gamitin sa araw-araw na usapan. So, ito ngang sauda, to fight or makipag-away, sagwahada, to apologize, mag-sorry or humingi ng tawad, at itong hahehada, to make up, pagkatapos ng away or magkabati or makipagbati. So, gamitin natin sa pangungusap ang bawat verb na ito. Unahin muna natin itong sauda, to fight or makipag-away. Example sentences. 친구랑 싸웠어요. 친구랑 싸웠어요. I fought with my friend. Nakipag-away ako sa kaibigan ko. So, 친구, friend or kaibigan. Then, 랑 is and or with. Pag sinabing 친구랑 with my friend or at kaibigan ko or kasama ng kaibigan ko. Then, 싸웠어요 past tense, fought or nakipag-away. So, itong 싸웠어요 galing sa salitang sauda, to fight, makipag-away. So, bakit naging 싸웠어요 itong sauda? So, sauda, tinanggal ang da,
matitira itong verb stem na sau. So, nagtatapos siya sa u, kaya nilagyan ng o. Kaya ang basic form ng sauda ay sawo. So, ito namang pagkakonjugate ng mga da form to basic form ay atin ang napag-aralan ng mga nakaraang lesson. So, ilalagay ko po yung link dito sa may bandang taas. So, panoorin nyo po at pag-aralan kung paano mag-conjugate o paano gawing basic form ang da form. So, basic form ng sauda ay sawo. Then, itong sawo, para maging past tense, lalagyan natin ng sangsiyut, then o. Naging sawoso, then iyo. Polite ending form. Kaya naging sawosoyo. So, chingurang sawosoyo. I fought with my friend. Nakipag-away ako sa kaibigan ko. Another example, wesawoyo. Wesawoyo. Why are you fighting? Bakit kayo nag-aaway? So, why, bakit, then, sawoyo. Ito yung sinasabi ko na basic form ng sauda. Nilagyan lang ng iyo. So, wesawoyo. Why are you fighting? Bakit kayo nag-aaway? So, yan ang ilang halimbawa na pang-usap kung paano gamitin ang sauda to fight or makipag-away. Then, dito naman tayo sa sagwahada, to apologize, mag-sorry or humingi ng tawad. Example sentences. Mianhadagu sagwahesoyo. Mianhadagu sagwahesoyo. I apologize by saying sorry. Humingi ako ng tawad. Mianha plus dagu. So, itong mianha galing sa salitang mianhada, to be sorry or sorry. Then, tinanggal ang da plus dagu. So, ito namang dagu, ang ibig sabihin niyan ay nire-report mo or inuulat mo na humingi ka na ng tawad. So, sinasabi mo doon sa kausap mo, or nire-report mo, inuulat mo sa kanya na humingi ka na ng tawad. So, mianhadagu. That someone is sorry. Mianhadagu. Then, sagwahesoyo, past tense, apologize. Humingi ng tawad. So, itong sagwahesoyo galing sa salitang sagwahada, to apologize, mag-sorry or humingi ng tawad. So, bakit naging sagwahesoyo itong sagwahada? Sagwahada, tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Kaya ang basic form ng sagwahada ay sagwahe, then itong sagwahe,
Nilagyan naman ng sangsiyut then o kaya naging past tense. Sagwa heso or sagwa hesoyo. Yung yo is polite ending form. So kaya naging sagwa hesoyo ang sagwa hada. So mian hadagu sagwa hesoyo. I apologize by saying sorry. Humingi ako ng tawad. Then another example, Monjo sagwa haseyo. Monjo sagwa haseyo. Apologize first. Mauna kang mag-sorry. So, monjo first or mauna, then sagwa haseyo. Apologize or mag-sorry. So, sagwa hada, tinanggalan da plus seyo. Polite ending form or please. Parang nakikiusap ka na maunang mag-sorry yung kausap mo. So, monjo sagwa haseyo. Apologize first or mauna kang mag-sorry. Then, hahehada, to make up, pagkatapos ng away ay magkabati or makipagbati. Example sentences. Urinun hahe hesoyo. Urinun hahe hesoyo. We made up. Nagkabati kami. So, uri, we or kami. Then, topic marker na nun. Urinun. We or kami. Then, hahehesoyo, past tense, made up or nagkabati. So, itong hahehesoyo, galing sa salitang hahehada, tinanggal lang da. Ang basic form ng hahehada ay hahehe. So, itong ha, tinanggal lang da, ginawang he. Kaya ang basic form ng hahehada ay hahahe, make up. Then itong hahahe, nilagyan ng sangsiyut then o kaya naging past tense. Urinun hahehesayo. We made up. Nagkabati kami. Then another example, saugunaso hahehesayo. Saugunaso hahehesayo. We fought and then made up. Nag-away kami tapos nagkabati. Saugunaso. Itong sao, tulad ng binanggit ko kanina, galing sa salitang sauda, to fight. Tinanggal lang da plus konaso. Ang ibig sabihin naman itong konaso ay after doing something. So pagkatapos ng iyong ginawa or pagkatapos ng ginawa. Kaya pag sinabing saugunaso, pagkatapos mag-away or we fought and then nag-away kami tapos then ito ngang hahehesoyo, past tense, made up or nagkabati. Saugunaso, hahehesoyo. We fought and then made up. Nag-away kami tapos nagkabati.
Then quiz naman tayo. Number 1. Chingurang blank. I fought with my friend. A. Sagwa hesoyo. B. Sawosoyo. C. Hahe hesoyo. Number 2. Chonun monjo blank. I apologize first. A. Sawosoyo. B. Hahe hesoyo. C. Sagwa hesoyo. Number 3. Urinun oje blank. We made up yesterday. A. Hahe hesoyo. B. Sawosoyo. C. Sagwa hesoyo. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot dito po sa baba, at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. So, next lesson naman po tayo ay others people's emotions and intentions gamit ang basic plus HADA. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Like, comment, and i-share nyo na rin po sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.